Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa tibay ng isang babae? Sa isang pag-ibig na winasak ng kasinungalingan at tinupok ng kasakiman? Sabi nila, ang bawat unos ay may dalang pag-asa. Ngunit paano ka hahanap ng pag-asa kung ang mismong unos na yon ay nilikha ng mga taong pinagkatiwalaan mo ng buong puso? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Laya. Isang makapal na bungkos ng pera ang marahas na tumilapon sa paanan ni Laya, kasabay ng isang salitang bumasag sa marangyang katahimikan ng Villa Esplendor. Magnanakaw. Ang sigaw ay nagmula kay Doña Silakbo. Ang kanyang mukha, na karaniwang pinapakinis ng mamahaling kolorete, ay nag-aapoy sa galit. Bawat ugat sa kanyang leeg ay litaw na litaw habang nakaturo ang daliri nito kay Laya. Nanginginig ang buong katawan ni Laya, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagkalito. Ang mga perang papel ay nakakalat ngayon sa malamig at makintab na sahig na gawa sa marmol, tila mga basurang walang halaga. Ang mga ito, ayon sa biyenan niya, ay ninakaw niya mula sa vault ng pamilya. Automatikong napalingon ang mga mata ni Laya sa kanyang asawa, si Ayon. Nakatayo ito sa tabi ng ina, perpekto sa kanyang suot na mamahaling damit. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi tumitingin sa kanya. Nakayuko ito, nakatitig sa sahig na tila doon nakasulat ang kanyang kahinaan. Ayon. Halos pabulong na, sabi ni Laya. Ang kanyang boses ay basag at puno ng pagsusumamo. Sabihin mo sa kanila, sabihin mo sa ina mo na hindi totoo yan. Isang salita lang mula kay Ayon ang kailangan niya. Isang pagtango, isang pagtatanggol, ngunit wala. Nanatili itong pipi, isang estatwang bato sa gitna ng unos na sumisira sa kanilang pagsasama. At sa katahimikan niyang iyon, narinig ni Laya ang hatol sa kanya. Sa katahimikan niyang iyon, naramdaman niya ang pagwasak ng kanyang puso. Huwag mong banggitin ang pangalan ng anak ko, babae ka. Sigaw muli ni Doña Silakbo, lumalapit sa kanya. Pagkatapos ng lahat ng ibinigay namin sa'yo, tinirhan ka sa mansyon na ito, pinakain, dinamitan. Ito pa ang isusukli mo? Ahas ka! Isang ahas na pumasok sa aming pamilya. Umiling si Laya. Ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Hindi po totoo yan, Doña Silakbo. Hindi ko po magagawa yan. Ngunit hindi nakikinig ang matanda. Ang mga mata nito ay napako sa isang bagay sa maliit na mesang katabi ni Laya. Ang lumang kwaderno na pinakaiingat-ingatan niya. Ang kwaderno kung saan nakasulat ang mga recipe ng kanyang Lola Gunita. Ang tanging yaman na dinala niya sa bahay na iyon. Sa isang mabilis na kilos, hinablot ni Doña Silakbo ang kwaderno. Hindi, wag po yan, sigaw ni Laya. Sinusubukang bawiin ang kanyang pamana, ngunit malakas ang pagkakahawak ng matanda. Ano ito? Ang listahan ng mga ninakaw mo. Nang uuyam na, sabi ni Doña Silakbo, habang binubuklat ang mga pahina. Ngunit ang nakita niya ay mga sulat kamay na resipe para sa adobo, sinigang, at kare-kare. Basura! Mga resipe ng mahihirap. Ito ba ang kapalit ng kabutihan namin sa'yo? Sa isang iglap, tila nagdilim ang paningin ni Laya. Ang galit, isang emosyong hindi niya akalaing kaya niyang maramdaman ng ganoon katindi, ay biglang umakyat sa kanyang dibdib. Isoli niyo sa akin yan. Pamana pa yan ng lola ko. Pero huli na ang lahat. Sa isang malakas na pagtulak, bumagsak si Laya sa sahig. Tinawag ni Doña Silakbo ang mga gwardiya. Palayasin ang babaeng yan. Siguraduhin niyong wala siyang kahit anong madadala, maliban sa mga suot niya. Dalawang malalaking kamay ang humawak sa magkabilang braso ni Laya at kinaladkad siya palabas. Nagpupumiglas siya, sumisigaw. Tinatawag ang pangalan ni Ayon. Ngunit si Ayon, sa huling pagkakataong nakita niya, ay dahan-dahang tumalikod at umakyat sa hagdanan. Papalayo sa kanya, papalayo sa kanilang mga pangarap.
Ibinuhos ng langit ang galit nito kasabay ng pagsara ng dambuhalang pinto ng Villa Esplendor sa kanyang likuran. Ang ulan ay malakas, humahagupit sa kanyang mukha at katawan, agad na binabasa ang kanyang damit. Nanginginig siya sa ginaw at sa sakit. Nakatayo lang siya roon, sa gitna ng unos habang ang mga luha niya ay humahalo sa patak ng ulan. Wala na. Wala na ang lahat. Ang kanyang asawa, ang kanyang tahanan, ang kanyang dangal, at ang alaala ng kanyang lola. Habang kinakaladkad siya palabas ng tarangkahan, sa gilid ng kanyang mga mata, may nakita siyang isang bagay na nahulog mula sa kanyang bulsa nang siya ay itinulak, isang lumang sandok na gawa sa kahoy. Ang paboritong sandok ng kanyang lola Gunita. Ang tangkay nito ay kintab na sa maraming taon ng paggamit. Sa huling lakas na natitira sa kanya, kumawala siya sa pagkakahawak ng gwardiya at dinampot ito. Mahigpit niya itong niyakap sa kanyang dibdib. Ito na lang ang natitira sa kanya. Pinalayas siya. Isang basang-basang kaluluwa sa isang gabing walang buwan at bituin. Naglakad siya ng walang patutunguhan. Ang mga ilaw ng kotse ay sumisilaw sa kanyang mga mata. Ang mga busina ay tila nangungutya. Ang bawat hakbang ay mabigat. Dinala siya ng kanyang mga paa sa isang lugar na hindi niya pamilyar. Ang mga nagtataasang gusali ay napalitan ng magkakadikit na bahay na gawa sa yero at kahoy. Ang malinis na kalsada ay naging maputik na eskinita. Hindi na niya kaya. Ang sakit sa kanyang puso ay mas mabigat pa kaysa sa pagod ng kanyang katawan. Sa isang madilim na eskinita sa lugar na tinatawag nilang Distrito ng Abo, bumigay ang kanyang mga tuhod. Niyakap niya ang sandok na kahoy. Ang huling bagay na nagpapaalala sa kanya ng pagmamahal. At habang ang malamig na ulan ay patuloy na bumubuhos, dahan-dahang ipinikit ni Laya ang kanyang mga mata at hinayaan ang sarili na lamunin ng dilim. Ang unang nagmulat sa diwa ni Laya ay ang amoy. Amoy ng sinaing at mainit na sabaw. Isang amoy na simple, pamilyar, at nagpapaalala ng isang tahanang matagal na niyang hindi naramdaman. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Malabo ang lahat sa simula. Nasaan siya? Ang huli niyang natatandaan ay ang walang tigil na buhos ng ulan at ang nakakapasong lamig ng semento sa kanyang pisngi. Ngayon, nakahiga siya sa isang simpleng papag, nababalutan ng isang kumot na medyo makating ngunit malinis. Isang anino ang gumalaw sa kanyang gilid. Sa isang iglap, bumalik ang takot. Napabalikwas siya ng bangon, handang ipagtanggol ang sarili. Shh, Ija, dahan-dahan lang, mahina pa ang iyong katawan. Isang boses. Malumanay, mahinahon, at puno ng pagkalinga. Nakita niya ang isang matandang babae. Ang buhok nito ay puti na at nakatali sa isang simpleng pusod. May mga malalalim na guhit na sa mukha nito, mga linyang nagsasabi ng libu-libong kwento. Ngunit ang mga mata nito ay nagniningning sa kabutihan. Nasaan po ako? Tanong ni Laya. Ang kanyang lalamunan ay tuyo at magaslaw. Nasa muntikong tahanan ka, sagot ng matanda habang inaabutan siya ng isang basong tubig. Ako si Ginhawa, ngunit tawagin mo na lang akong Nanay Hawa. Nakita ka ng apo ko kagabi, walang malay sa eskinita. Basang-basa at nilalagnat. Tinanggap ni Laya ang tubig at ininom ito. Bawat lagok ay tila nagbibigay buhay sa kanyang nanlalamig na katawan. Tiningnan niya ang paligid. Ang bahay ay maliit. Gawa sa kahoy ang dingding at yero ang bubong. Iilan lang ang gamit. Isang maliit na mesa, 2 upuan, at isang altar sa sulok. Simple, ngunit malinis at maayos. Malayong malayo sa ginintuang kulungan ng Villa Esplendor. Maraming salamat po. Halos pabulong na sabi ni Laya. Pasensya na po sa abala. Ano ka ba? Bata ka. Ngumiti si Nanay Hawa.
Walang anumang abala ang pagtulong sa kapwa. Halika, kumain ka muna. Nagluto ako ng lugaw. Tinulungan siya ng matanda na makaupo sa hapag. Inilapag nito sa kanyang harapan ang isang mangkok ng mainit na lugaw na may tinadtad na dahon ng sibuyas at itlog. Ang simpleng pagkain na yon ay tila mas masarap pa kaysa sa alinmang mamahaling pagkain na natikman niya sa mansyon. Habang kumakain, hindi napigilan ni Laya ang pagtulo ng kanyang mga luha. Salamat po talaga, ulit niya. Ang boses ay nanginginig. Hindi na nagtanong si Nanay Hawa. Hinaplos lang nito ang kanyang likod, isang haplos na puno ng pag-unawa. At sa haplos na yon, naramdaman ni Laya ang lahat ng sakit, lahat ng pait, lahat ng pagtataksil na tiniis niya ng mag-isa. Matapos kumain, habang nakaupo sa tabi ng bintana at pinagmamasdan ng buhay sa distrito ng Abo, muling bumalik sa kanya ang lahat. Ang sigaw ni Doña Silakbo, ang pananahimik ni Ayon, ang pagkawala ng kwaderno ng kanyang lola. Automatiko niyang kinapa ang kanyang sarili. Nasaan na iyon? Ang tanging bagay na nailigtas niya? At naramdaman niya ito sa ilalim ng unan. Ang luma at kintab na sandok na kahoy. Hinawakan niya ito, mahigpit. Ang bawat kurba ng kahoy ay pamilyar sa kanyang palad. Naalala niya ang mga kamay ng kanyang lola Gunita, kung paano nito hawakan ang sandok habang nagluluto. Naalala niya ang mga ngiti at ang mga pangaral nito. Laya, apo, sabi nito sa kanya noon. Ang pagluluto ay hindi lang tungkol sa sangkap. Ito ay tungkol sa pusong inilalagay mo sa bawat halo. Niyakap niya ang sandok at umiyak ng tahimik. Umiyak siya para sa nawala niyang asawa, para sa pamilyang tumalikod sa kanya, at para sa alaala ng kanyang lola na winasak ng mga taong sakim. Ngunit habang tinititigan niya ang sandok, may ibang damdamin na unti-unting pumalit sa pighati. Determinasyon. Sinabi sa kanya ng lola niya na ang sandok na ito ang magiging simbolo ng kanyang lakas. Hindi niya maaring hayaan na dito magtapos ang lahat. Hindi siya maaring magpatalo. Ipinunasan niya ang kanyang mga luha. Tumingin siyang muli sa labas ng bintana. Ang mga tao sa distrito ng Abo ay abala. May nagtitinda, may mga batang naglalaro, may mga nagtatawanan. Mahirap ang buhay, ngunit may buhay, may pag-asa. At doon, sa kabilang kalsada, nakita niya ito. Isang maliit na pwesto na may nakasulat na "For Rent". Sira-sira na ang pinto, marumi ang mga bintana, at tila matagal nang walang gumagamit. Isa itong larawan ng pagkasira, ngunit sa mga mata ni Laya, isa itong pagkakataon. Isang blangkong pahina. Tumayo siya. Medyo nanginginig pa ang kanyang mga tuhod, ngunit buo na ang kanyang loob. Kinuha niya ang natitirang pera sa kanyang bulsa, ilang lukot at basang papel de 20 at 50. Ito na lang ang natitira sa kanya sa buong mundo. Nanay Hawa, sabi niya sa matanda. Saan po ba mahahanap ang may-ari ng pwestong yan? Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Nanay Hawa, na tila alam na nito ang tumatakbo sa isip ni Laya. Sa loob ng isang oras, kaharap na ni Laya ang may-ari. Ibinigay niya ang lahat ng pera niya bilang paunang bayad. Isang desisyon na mapangahas. Isang hakbang sa kawalan. Ngunit habang hawak niya ang susi sa kanyang palad, kasabay ng lumang sandok na kahoy, alam niya sa kanyang puso na hindi ito katapusan. Ito ang simula. Ang alinsangan ng hangin sa distrito ng Abo ay pamilyar na kay Architect Bantayog Yog Soliman. Sanay na siya sa alikabok na inililipad ng bawat dumadaang deep. Sa magkahalong ingay ng mga batang naglalaro at mga tindahang nag-aalok ng kanilang paninda. Para sa marami, ang lugar na ito ay simbolo ng kahirapan. Ngunit para sa kanya, isa itong blangkong canvas na puno ng potensyal. Salamat ulit sa oras mo, Architect Soliman, sabi ni Kapitan Romy, ang leader ng komunidad, habang kinakamayan siya.
Malaking pag-asa ang dala ng proyektong ito para sa amin dito. Walang anuman po, Kapitan. Trabaho ko po to at higit sa lahat, advokasya. Magalang na sagot ni Bantayog habang nililigpit ang kanyang mga blueprint sa ibabaw ng isang monoblock table. Katatapos lang ng kanilang lingguhang pulong tungkol sa itatayong community center at livelihood facility sa gitna ng distrito. Paglabas niya sa maliit na barangay hall, sinaglit niyang pinagmasdan ang paligid. Ang bawat ngiti, bawat pagbati mula sa mga residente ay nagpapatibay sa kanyang puso na tama ang kanyang desisyon. Tinalikuran niya ang mga proyektong naglalakihang kondominium sa Makati para tutukan ang mga disenyong may tunay na silbi sa tao. At doon, sa gitna ng kanyang pagmamasid, una niyang nakita ang babae. Nakatayo ito sa tapat ng isang abandonadong pwesto sa kabilang kalsada. Isang babaeng payat, balingkinita ng katawan, ngunit ang bawat kilos niya ay may bigat ng determinasyon. Nakita niya kung paano nito buhatin ang isang makapal na tabla ng kahoy, halatang nabibigatan, ngunit hindi sumusuko. Nakita niya kung paano nito kuskusin ang maruming salamin ng bintana, na tila gustong burahin ang lahat ng bakas ng nakaraan. May kung anong kumurot sa puso ni Bantayog, hindi awa, kundi paghanga. Sa loob ng ilang araw, naging bahagi na ng kanyang routine ang pagsulyap sa ginagawa ng babae bago siya umuwi. Mula sa malayo, tahimik siyang naging saksi sa pagbabagong anyo ng munting pwesto. Nakita niya ang babae na nagpipintura ng dingding, nag-aayos ng mga upuan, at nagwawalis ng sahig. Madalas, mag-isa lang ito. Ang tanging kasama niya ay ang determinasyong nakikita sa kanyang mga mata. Isang hapon, habang pauwi na siya, isang alaala ang biglang bumalik sa kanya. Isang alaala ng ibang babae sa isang magarbong restaurant, ang kanyang dating nobya. Naalala niya ang lamig sa mga mata nito nang sabihin nitong hindi sapat ang pagiging isang arkitekto na may pangarap para sa bayan. Ang kailangan daw nito ay seguridad, isang buhay na puno ng karangyaan, isang bagay na hindi niya kayang ibigay noon. Ang babaeng iyon ay pinili, ang isang mayamang negosyante, kaysa sa kanya. Ang kirot ng pagtataksil na yon ay matagal nang naghilom, ngunit nag-iwan ito ng peklat. Isang peklat na naging dahilan kung bakit siya naging maingat sa pagtitiwala, lalo na sa pag-ibig. Napailing si Bantayog, pilit winawaksi ang anino ng kahapon. Ibinalik niya ang kanyang tingin sa babae sa kabilang kalsada. Magkaiba sila, isang langit at lupa. Ang isa ay umalis dahil sa paghahangad ng yaman. Ang isa naman ay nagsisimula mula sa wala, gamit lang ang sariling mga kamay. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, ang larawan ng babaeng iyon, pagod, ngunit hindi sumusuko, ay nagbigay ng kakaibang inspirasyon sa kanya. Makalipas ang isang linggo, natapos ang pag-aayos, isang umaga, pagdaan ni Bantayog, may nakasabit ng isang simpleng karatula na gawa sa kahoy. Nakasulat dito, sa magandang pagkakasulat, Silong ng Pag-asa. Napangiti si Bantayog, Silong ng Pag-asa, Shelter of Hope. Isang pangalang bagay na bagay, hindi lang sa maliit na kainan, kundi sa babaeng nagtayo nito. Hindi na siya nagdalawang isip pa. Ito na ang tamang pagkakataon. Maingat siyang tumawid sa kalsada. Ang puso niya ay may kakaibang kaba. Huminga siya ng malalim bago itinulak ang bagong pinturang pinto. Isang maliit na kampanilya na nakasabit sa itaas nito ang tumunog. Ang amoy ng bagong luto ay sumalubong sa kanya. Masarap. Malinis. Tumingin siya sa loob. Iilan lang ang mesa, ngunit ang buong lugar ay may aurang payapa at mainit. At sa likod ng munting counter, naroon ang babae. Nagpupunas ito ng mga plato. Nang marinig nito ang tunog ng kampanilya, dahan-ahan itong nag-angat ng tingin. Sa pagkakataong yon, nagtama ang kanilang mga mata. Nakita ni Bantayog ang pagod, ang bakas ng kalungkutan na hindi maitatago ng anumang ngiti. Ngunit sa ilalim niyon, nakita rin niya ang isang apoy
na hindi pa namamatay. Isang tibay na sumisigaw ng pag-asa. Isang katahimikan ang namagitan sa kanila. Hindi awkward, kundi isang katahimikang tila may sariling wika. Isang pag-unawang hindi nangangailangan ng mga salita. Ang katahimikan na namagitan sa kanila ay binasag ng isang magalang na ngiti mula sa lalaki. Isang nangiting tila nagpapakalma sa biglaang kaba na naramdaman ni Laya. "Magandang araw," sabi nito. Ang boses ay malalim at mahinahon. "Nakita ko ang karatula niyo sa labas. Mukhang maganda ang simula niyo." "Salamat po," medyo nauutal na sagot ni Laya habang pinupunasan ang kanyang mga kamay sa apron. "Ano po ang sa inyo, sir?" "Bantayog. Pero yog na lang, pagpapakilala nito. Bigyan mo ako ng pinakamasarap mong sinigang." Iyon ang simula. Ang unang mangkok ng sinigang na iyon ay nasundan pa ng marami. Sa mga sumunod na araw, naging pamilyar na ang anino ni Bantayog sa silong ng pag-asa. Lagi itong nauupo sa sulok na malapit sa bintana. May dalang mga blueprint o laptop. Tahimik lang itong kumakain habang nagtatrabaho. Ngunit ang presensya nito ay nagbibigay ng kakaibang kapanatagan kay Laya. Naging mabilis ang paglipas ng panahon. Ang silong ng pag-asa ay unti-unting nakilala sa buong distrito. Kumalat ang balita tungkol sa isang maliit na kainan na naghahain ng mga lutong bahay na tila niluto ng isang tunay na ina o lola. Ang mga driver ng tricycle, mga nanay na pauwi galing palengke, mga construction worker mula sa ginagawang community center, lahat sila ay naging suki niya. Tinutulungan na rin siya ni Nanay Hawa sa paghahanda at paglilinis kapag dagsaan ng mga tao. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, muling naramdaman ni Laya ang saya. Ang pagod niya sa maghapong trabaho ay napapawi ng bawat ngiti at pasasalamat ng kanyang mga customer. Isang hapon, habang abala ang lahat, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Isang ulan na nagpapaalala sa gabing ayaw na niyang balikan. Ngunit ngayon, nasa loob na siya ng isang silong. Ligtas. Ngunit kasabay ng malakas na hangin at ulan ay ang isang tunog na gumulat sa kanya. Isang tulo mula sa bubong, diretsong tumatama sa isang bakanteng mesa. Agad na nagpanik si Laya. Kumuha siya ng timba para saluhin ito. Ngunit may isa pang tumulo sa kabilang banda. Nakita niya ang pag-aalala sa mukha ng kanyang mga customer. "Naku, pasensya na po," sabi niya. Hindi alam ang gagawin. At noon, tumayo si Bantayog mula sa kanyang kinauupuan. Walang imik nitong inilagay sa gilid ang kanyang laptop, hinubad ang kanyang relo, at itinaas ang manggas ng kanyang polo. "May hagdan ka ba?" tanong nito sa kanya. Ang boses ay kalmado. Napatango na lang si Laya. Sa isang iglap, tila si Bantayog na ang kumokontrol sa sitwasyon. Umakyat ito sa bubong sa gitna ng malakas na ulan. Mula sa ibaba, tanaw ni Laya ang kanyang anino. Malakas, desidido, at hindi natatakot sa unos. Makalipas ang ilang minuto, humina ang tulo hanggang sa tuluyan itong tumigil. Nang bumaba si Bantayog, basang-basa ito, ngunit may ngiti sa kanyang mga labi. "Pansamantala lang yan," sabi nito. "Kailangang palitan ng ilang yero. Tutulungan kitang ayusin yan bukas." Inabutan siya ni Laya ng tuyong tuwalya. Habang pinupunasan ni Bantayog ang kanyang buhok, nagtama muli ang kanilang mga mata. Sa pagkakataong yon, hindi na lang pasasalamat ang nakita ni Laya. May kung anong mainit na dumaloy sa kanyang dibdib. Isang damdaming matagal na niyang kinalimutan. Kilig. Kinagabihan, matapos magsara ang kainan, tinulungan siya ni Bantayog na magligpit. Habang nagkakape sila sa gitna ng tahimik na gabi, doon nangyari ang kanilang unang totoong pag-uusap. "Ang galing mong magluto, Laya," sabi ni Bantayog. "Saan mo natutunan lahat ng ito?" Ngumiti si Laya habang yakap ang kanyang tasa ng kape. "Sa lola ko po, si Lola Gunita.
Sabi niya, ang mga recipe niya ay higit pa sa pagkain. Alaala ito, kwento ng aming pamilya. Ito ang unang pagkakataon na nabanggit niya ang kanyang lola nang hindi nakakaramdam ng matinding kirot. Nakikita ko, sabi ni Bantayog, ang kanyang mga mata ay seryoso. Bawat subo ko ng luto mo, parang may naririnig akong kwento. Isang kwentong puno ng pagmamahal. Nagkwento rin si Bantayog tungkol sa kanyang trabaho, sa kanyang pangarap na makapagtayo ng mga istrukturang may puso. Nalaman ni Laya na hindi lang siya isang arkitekto, isa siyang taong may tunay na malasakit sa kapwa. Sa gabing iyon, naramdaman ni Laya na sa wakas, may isang taong nakakakita sa kanya, hindi bilang isang kawawang biktima o isang asawang pinalayas, kundi bilang si Laya. Isang babaeng may talento at pangarap. Isang Sabado, habang kasagsagan ng dami ng tao sa tanghalian, isang babaeng hindi pamilyar ang pumasok. May dala itong malaking kamera at tila inoobserbahan ang bawat sulok ng kainan. Umorder ito ng kanilang best-seller na kare-kare. Pagkatapos kumain, tahimik itong umalis. Hindi ito pinansin ni Laya dahil sa sobrang abala. Kinabukasan, Linggo, maagang nagising si Laya dahil sa malakas na katok sa kanyang pinto. Si Nanay Hawa yon, hingal na hingal at may hawak na cellphone. Laya, tingnan mo ito, sabi ng matanda. Ang mga mata ay nanlalaki sa gulat. Ipinakita nito kay Laya ang screen ng telepono. Isang sikat na food blog, ang Tikim Pinoy, ay may bagong post. Ang pamagat, nahanap ang nakatagong hiyas sa distrito ng Abo. Ang silong ng pag-asa ay higit pa sa kainan. Isa itong karanasan. Nakasulat doon ang mga papuri sa kanyang pagkain, sa kalinisan ng lugar at sa kaluluwa na nararamdaman sa bawat putahe. Sa ilalim ng post, libo-libo na ang likes, daan-daan na ang shares, at patuloy itong tumataas bawat segundo. Napatulala si Laya. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Ito na ba yon? Ang amoy ng tagumpay? Ngunit kasabay ng tuwa, isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang puso. Ang kasikatan ay may dalang liwanag. At sa liwanag na yon, mas madali na siyang makikita ng mga anino mula sa kanyang nakaraan. Ang Villa Esplendor ay tahimik. Isang katahimikang hindi nagdudulot ng kapayapaan, kundi ng malamig at nakakabinging pag-iisa. Nakaupo si Doña Silakbo sa kanyang mamahaling silyon, humihigop ng mainit na tsaa mula sa isang porselanang tasa na nagkakahalaga ng sweldo ng isang ordinaryong manggagawa. Ang lahat sa paligid niya ay perpekto, makintab, at walang bahid ng anumang dumi. Ganoon niya gusto ang lahat, kontrolado. Isang mahinang tunog mula sa kanyang tablet ang bumasag sa katahimikan. Isang mensahe mula sa isa sa kanyang mga amiga, isang kapwa sosyalera. Ang laman, isang link sa isang food blog, at isang maikling tanong, "Isn't this the illustrious famous kare-kare, dear? I thought it was a family secret." Bahagya siyang napakunot noo. May halong inis, binuksan niya ang link. Tikim Pinoy. Isang murang blog para sa masa. Sinimulan niyang basahin ang artikulo. Ang kanyang mga labi ay bahagyang nakanguso sa pagkamuhi. Nakatagong hiyas. Distrito ng Abo. Mga salitang nagpapakita ng kawalan ng lasa at kababawan. Ngunit habang nagbabasa siya, ang kanyang pagkamuhi ay dahan-dahang napalitan ng isang pamilyar na kaba. Inilalarawan ng blogger ang isang putahe ng kare-kare na may kakaibang lambot ng karne, isang sarsang malapot at malinamnam, at isang bagoong na may tamang-tamang timpla ng tamis at anghang. Isang description na eksakto, masyadong eksakto, at pagkatapos ay nabasa niya ang pangalan ng kainan, Silong ng Pag-asa, at ang pangalan ng may-ari, Laya Magdiwang, Laya. Ang tasa ng tsa ay halos madurog sa kanyang pagkakahawak. Ang mukha niya, na kanina'y payapa, ay biglang sinakluban ng maitim na ulap. Imposible,
Paanong ang babaeng iyon na pinalayas niyang parang isang basang sisiw ay nakabangon at nangahas na gamitin ang resipeng pag-aari ng mga ilustre? Sa isang marahas na kilos, ibinato niya ang tablet sa sahig na gawa sa marmol. Ang salamin nito ay nabasag at nagkalat, katulad ng kanyang pagtitimpi. Isang pigil ngunit puno ng galit na sigaw ang kumawala sa kanyang lalamunan. Hindi ito pwede. Siya ang nagwagi. Siya ang nagtagumpay. Pinalayas niya ang ahas sa kanyang paraiso. Paanong nangyari na ang ahas na yon ay gumawa ng sarili nitong hardin sa gitna ng basurahan? Ma'am, anong nangyayari? Pumasok si Ayon sa silid, naakit ng ingay. Ang mukha nito ay nagpapakita ng pag-aalala. Ngunit sa mga mata ni Doña Silakbo, ito ay pagpapakita ng kahinaan. Tingnan mo, dinuro niya ang basag na tablet. Tingnan mo ang kahihiyang dinala ng babaeng pinakasalan mo. Akala ko ba tapos na tayo sa kanya? Ngayon, nagtayo siya ng karinderya sa isang estero at ipinagmamalaki ang ating resipe. Lumapit si Ayon at pinulot ang tablet. Nakita niya ang blog. Isang komplikadong emosyon ang dumaan sa kanyang muka. Gulat at marahil, isang patak ng pagsisisi. Ma'am, baka naman, nagkataon lang. At may karapatan naman siyang maghanap buhay. Karapatan? Ang boses ni Doña Silakbo ay tumaas, puno ng kamandag. Wala siyang karapatan sa kahit anong pag-aari natin. Ang resipeng yan ay sa atin. At ikaw, kasalanan mo ito. Kung naging matigas ka lang sana, kung hindi mo siya hinayaang maging kampante sa pamamahay na ito, hindi sana tayo umabot sa ganito. Pero ina, hindi naman talaga siya nagnakaw. Huwag mo nang ituloy. Putol ni Doña Silakbo. Huwag mong babanggitin ang bagay na yan. Tapos na ang usapan. Ang kailangan nating gawin ngayon ay siguraduhing hindi na siya muling makakabangon habang buhay. Tinalikuran niya ang kanyang anak na nanatiling nakatayo roon, walang magawa. Kinuha ni Doña Silakbo ang kanyang telepono at nagdial ng isang numero. Tumunog ito ng 2 beses bago may sumagot sa kabilang linya. Tita? Clarissa, sabi ni Doña Silakbo. Ang kanyang boses ay malamig at matalas na parang yelo. May ipapagawa ako sa'yo. Simple lang, isang maliit na daga ang kailangang puksain. Ibinigay niya ang pangalan ng kainan at ang address nito. Hindi na niya kailangang magpaliwanag pa. Alam na ng kanyang pamangkin na may malaking utang na loob sa kanya kung ano ang gagawin. Gusto kong masara ang lugar na yan. Utos niya. Humanap ka ng paraan, isang reklamo, isang paglabag sa kalusugan, kahit anong butas na pwede mong pasukan. Gawin mo itong mabilis at malinis. Naiintindihan mo ba? Opo, tita. Masusunod po. Ibinaba ni Doña Silakbo ang tawag. Tumingin siya sa bintana. Sa kanyang perpektong hardin, isang ngiting puno ng tagumpay ang unti-unting sumilay sa kanyang mga labi. Laya magdiwang. Akala mo ba makakatakas ka sa anino ko? Ipapaalala ko sa'yo kung saan ka lulugar. Sa putik. Kung saan ka nararapat. Samantala, sa kabilang dako ng syudad, ang silong ng pag-asa ay puno ng tawanan at masasayang customer. Abala si Laya sa pag-aasikaso sa kanila. Ang puso niya ay magaan at puno ng pasasalamat. Ngunit biglang bumukas ang pinto. Isang lalaking nakasuot ng uniforme, may dalang clipboard, at may seryosong mukha ang pumasok. Ang kanyang mga mata ay matalim. Sinusuri ang bawat sulok ng kainan. Ako si Inspector de Guzman mula sa City Health Department. Anunsyo nito sa malakas na boses na pumukaw sa atensyon ng lahat. Nakatanggap kami ng reklamo. Nandito ako para sa isang spot inspection. Ang lahat ng tawanan ay biglang naputol. Ang mainit na kapaligiran ng silong ng pag-asa ay biglang nilamig. Parang yelong bumalot sa buong kainan ang mga salita ng inspektor.
Ang masayang huntahan ay napalitan ng isang mabigat na katahimikan. Lahat ng mga mata ay nakatuon sa lalaking may dalang kapangyarihang sumira sa lahat ng pinaghirapan ni Laya. Naramdaman ni Laya ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Ito na. Ang aninong kinatatakutan niya ay nagsisimula ng gumalaw. Ang pakiramdam na ito, ang mapagbintangang tingin, ang kahihiyan sa harap ng maraming tao ay masyadong pamilyar. Para siyang ibinalik sa gabi ng Unos, kung saan siya ay hinusgahan ng walang kalaban-laban. Reklamo po? Nanginginig na tanong ni Laya habang lumalapit sa inspektor. Pero sinisigurado ko po na malinis ang aming lugar. Sinusunod po namin ang lahat ng patakaran. Ngumisi ang inspektor, isang ngising hindi abot sa kanyang mga mata. Lahat sila ay sinasabi yan. Tingnan natin. Nagsimula itong maglakad sa paligid. Ang kanyang mga mata ay tila scanner na naghahanap ng kahit anong maliit na depekto. Tiningnan niya ang ilalim ng mga mesa. Kinaskas niya ang kanyang daliri sa ibabaw ng estante. Binuksan niya ang ref at sinuri ang bawat nakalagay sa loob. Bawat kilos niya ay tila isang pag-atake. Itong basurahan, wala sa tamang distansya mula sa food preparation area. Sabi nito, habang may isinusulat sa kanyang clipboard. Pero, Sir, kalahating pulgada lang po ang kulang. Ang patakaran ay patakaran. Putol nito sa kanya. Hindi man lang siya tinitingnan. Pumunta ito sa kusina. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang isang maliit na butas sa screen ng bintana. Violation, maaring makapasok ang mga peste rito. Ang puso ni Laya ay bumabayo ng malakas. Ang mga violations na nakikita nito ay maliliit na bagay, mga bagay na madaling ayusin at hindi sapat para ipasara ang isang buong establishmento. Alam niyang may ibang pakay ang lalaking ito. Habang abala ang inspektor sa paghahanap ng butas, isang tinig ang bumasag sa tensyon. Teka lang, inspektor. Si Mang Tonyo iyon, isang driver ng tricycle na araw-araw na kumakain sa kainan. Tumayo ito mula sa kanyang upuan. Araw-araw kaming kumakain dito ni Mrs. Kahit minsan, hindi kami nagkasakit. Mas malinis pa ang kusina ni Laya kaysa sa kusina ng mga restaurant sa mall. Sinundan ito ng isa pang boses, si Aling Nena, isang ina na may dalang maliit na anak. Totoo yon. Dito ko pinapakain ang anak ko dahil alam kong malinis at masustansya ang luto ni Laya. Sunod-sunod na ang mga customer na nagsalita. Ipinagtatanggol siya. Ang kanilang mga boses ay lumikha ng isang pader ng suporta sa paligid ni Laya. Isang pader na hindi niya kailanman naramdaman sa loob ng mansyon. Ang takot sa kanyang dibdib ay unti-unting napalitan ng determinasyon. Hindi siya nag-iisa, ngunit hindi na tinag ang inspektor. Hindi niyo trabaho na questionin ang aking inspeksyon. Trabaho ko ito. Kung ganoon, gawin mo ng tama ang trabaho mo. Isang boses ang umalingaw-ngaw mula sa may pintuan. Kalmado, ngunit puno ng awtoridad. Si Bantayog. Nakatayo ito roon. Ang kanyang mga mata ay matalim na nakatitig sa inspektor. Dahan-dahan itong lumapit. Architect Bantayog Soliman. Pagpapakilala nito. Ako ang tumulong sa may-ari na i-renovate ang lugar na ito. Kaya pamilyar ako sa mga building at sanitation codes. Tumingin siya sa inspektor. Inspector de Guzman, tama ba? Maaari ko bang makita ang official complaint form na nagsilbing basehan ng spot inspection na ito? Ayon sa batas, kailangang may pirmadong reklamo at violation number bago kayo magsagawa ng ganitong biglaang operasyon. Natigilan ng inspektor. Halatang hindi niya inaasahan ang ganitong tanong. Ito ay confidential. Walang confidential sa isang public complaint, inspector. Lalo na kung ito ay magiging basihan ng pagsasara ng isang negosyo. Mahinahong sabi ni Bantayog. Ipakita mo sa amin ang papeles. O baka naman, wala kang maipapakita dahil ang reklamong ito ay galing lang sa isang tawag sa telepono, isang tawag
Mula sa isang taong may personal na galit sa may-ari. Ang bawat salita ni Bantayog ay tila isang punyal na tumutusok sa pagkatao ng inspektor. Namutla ito. Nagbago ang kanyang ekspresyon mula sa pagiging arogante tungo sa pagiging aligaga. Hindi ito nakasagot. Kinuha lang nito ang kanyang clipboard, nagkunwaring may isinulat at tumalikod. Magpapadala na lang kami ng opisyal na sulat, sabi nito, at mabilis na naglakad palabas ng pinto, dala ang kanyang kahihiyan. Nang makalabas ito, ang buong kainan ay nagsigawan sa tuwa. Nagpalakpakan sila. Lumapit sila kay Laya, tinatapik ang kanyang balikat. Ngunit si Laya ay nakatitig lang kay Bantayog. Ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat na hindi kayang isalarawan ng mga salita. Nang humupa na ang lahat at nagsialisan na ang mga customer, silang dalawa na lang ang natira sa gitna ng mga mesang hindi pa naliligpit. Walang nagsalita. Sa gitna ng katahimikan, naramdaman na lang ni Laya ang mainit na kamay ni Bantayog na dahan-dahang humawak sa nanginginig niyang mga kamay. Isang simpleng hawak, ngunit sapat na yon para iparamdam sa kanya na ligtas siya. "Salamat, Yog," halos pabulong niyang sabi. Tumingin si Bantayog sa kanyang mga mata, ang kanyang muka ay seryoso. "Hindi pa ito tapos, Laya." "Alam ko," malungkot na sagot niya. "Siya na to, di ba? Alam kong siya ang may gawa nito." Tumango si Bantayog. "I did some checking habang papunta ako rito. Ang tawag ay ginawa sa isang burner phone, pero may kaibigan ako sa City Hall. Ang kumpanyang nag-file ng paunang inquiry laban sa'yo. May koneksyon sa Illustre Corporation." Ang huling piraso ng pag-asa na naramdaman ni Laya ay biglang naglaho, napalitan ng malamig na katotohanan. Kinumpirma na ni Bantayog ang kanyang pinakamasamang hinala. Hinigpitan ni Bantayog ang hawak sa kanyang kamay. "Hindi kanya titigilan, Laya. Ito pa lang ang simula." Ang mamahaling brandy ay dumadaloy sa lalamunan ni Ayon, ngunit hindi nito kayang painitin ang nanlalamig niyang kaluluwa. Pangatlong baso na niya iyon, ngunit ang imahe sa kanyang isipan ay hindi pa rin nabubura. Si Laya, nakaluhod sa sahig. Ang mga mata ay puno ng luhang nagtatanong. Isang tanong na para sa kanya. Bakit? Ibinagsak niya ang baso sa lamesang gawa sa nara. Ang tunog ay umaling-awngaw sa katahimikan ng kanyang silid. Tinalikuran niya ito. Tinalikuran niya ang asawa niya. Isang duwag. Iyon ang salitang paulit-ulit na bumabalik sa kanya. Isang duwag na nagtatago sa anino ng kanyang ina. Narinig niya ang nangyari kanina. Ang pagpapadala ng health inspector. Narinig niya ang galit ng kanyang ina nang malaman nitong nabigo ang plano. At sa bawat salitang puno ng puot na binitiwan ni Doña Silakbo, lalong lumalalim ang sugat sa konsensya ni Ayon. Hindi na ito simpleng pagtataboy. Isa na itong krusadang personal. Isang pagnanais na durugin si Laya hanggang sa mawala ito na parang alikabok. Bakit? Bakit ganoon na lang katindi ang galit ng ina niya kay Laya? Hindi na niya kaya ang mga tanong. Kailangan niya ng sagot. At may isang bagay na pumasok sa kanyang isip. Isang bagay na alam niyang magsisilbing koneksyon niya sa katotohanan. Ang kwaderno. Ang lumang kwaderno ni Laya. Alam niyang itinago ito ng kanyang ina. Itinago bilang isang tropeyo ng kanyang tagumpay. Sa silyang iniinuman niya, tumayo siya yon. Ang alak ay nagbigay sa kanya ng tapang na kanina lang ay wala siya. Dahan-dahan, halos walang ingay, lumabas siya ng kanyang silid at tinungo ang isang lugar na bihirang-bihira niyang pasukin ng mag-isa. Ang opisina ng kanyang ina. Ang pinto ay hindi nakalock. Pumasok siya sa loob. Ang amoy ng lumang papel at mamahaling pabango ay sumalubong sa kanya. Ang opisina ay madilim. Tanging ang liwanag ng buwan mula sa malaking bintana ang nagsisilbing ilaw. Ang lahat ay nasa perpektong ayos, isang testamento sa pagiging kontrolado ni Doña Silakbo. Nagsimula siyang maghanap sa mga estante ng libro, sa mga cabinet,
Saan ito itatago ng isang taong tulad ng kanyang ina? At doon, sa pinakamababang drawer ng lamesa nito, nakita niya ito. Nakatago sa ilalim ng mga lumang dokumento. Ang kwaderno na may pabalat na gawa sa balat, medyo kupas na sa kalumaan. Nanginginig ang mga kamay niya habang kinukuha ito. Ang simpleng bagay na yon ay tila may dalang bigat ng lahat ng kanyang kasalanan. Umupo siya sa silyo ng kanyang ina, ang trono nito, at binuklat ang kwaderno. Ang pamilyar na sulat kamay ni Laya ay sumalubong sa kanya. Ang mga recipe na may kasamang maliliit na nota sa gilid. Lagyan ng konting pasensya. Sulat nito sa tabi ng recipe ng kare-kare. Haluin ng may pagmamahal. Nakasulat naman sa adobo. Isang ngiti. Ang unang totoong nangiti sa loob ng maraming linggo. Ang sumilay sa kanyang labi. Ngunit agad din itong napalitan ng kirot. Naalala niya kung gaano kasaya si Laya sa kusina, kung paano nito ginagawang sining ang pagluluto, kung paano niya minahal ang babaeng iyon. Nilipat niya ang mga pahina hanggang sa marating niya ang dulo. Ang huling pahina, ngunit may mali. Tila mas makapal ito kaysa sa iba. Tiningnan niya itong mabuti. 2 pahina pala ito na maingat na pinagdikit sa gilid, na tila may itinatago sa loob. Dahil sa kuryosidad, gamit ang kanyang kuko, maingat niyang sinimulang paghiwalayin ang 2 pahina. Ang lumang pandikit ay madaling bumigay, at habang dahan-dahan niyang ibinubukas ito, isang sulat kamay na mas luma at mas formal ang kanyang nakita. Sulat ito. Isang liham. Ang simula ay nakasulat. Para sa aking pinakamamahal na anak, ang ina ni Laya. Ang puso ni Ayon ay nagsimulang tumibok ng sobrang bilis. Nagpatuloy siya sa pagbabasa. Ang mga salita ay mula kay Lola Gunita. At kung mababasa mo man ito, anak, nais kong malaman mo ang katotohanan tungkol sa ating family secret na kare-kare. Ang resepeng ito ay hindi lang sa atin. Ito ay isang paalala ng isang pagkakaibigang nasira. Noong kabataan ko, ang pinakamatalik kong kaibigan ay si Silakbo. Oo, anak. Ang Doña Silakbo na kilala mo ngayon. Sabay kaming nangarap sa kusina. Ibinahagi ko sa kanya ang lahat. Kasama na ang resepeng ito. Ngunit nilamon siya ng ambisyon. Pinili niya ang isang mayamang lalaki at tinalikuran ang aming pagkakaibigan. At sa kanyang pag-alis, dinala niya ang aking resipe. Ipinangalandakan niya ito bilang sa kanila. Bilang pamana ng mga ilustre, hindi na ako umimik. Para saan pa? Ngunit isinulat ko ito dito, hindi para maningil, kundi para hindi makalimutan na ang pinakamasarap na sangkap sa mundo ay katapatan, isang bagay na ipinagkait niya sa akin. Nabitiwan ni Ayon ang kwaderno. Ang katotohanan ay tila isang malakas na suntok sa kanyang sikmura na nagpaalis sa lahat ng epekto ng alak. Hindi nagnakaw si Laya, ang kanyang ina. Ang kanyang ina, ang magnanakaw, ang lahat ng galit, ang lahat ng pagpapahirap, ang pagpupumilit na durugin si Laya. Hindi ito dahil sa pera, ito ay dahil sa takot. Takot na mabunyag ang isang kasinungalingang itinayo sa loob ng maraming dekada. Si Laya at ang kanyang talento ay isang banta sa huwad na trono ng kanyang ina. Nakatitig lang siya sa kawalan, ang kanyang isip ay gulong-gulo. Ang bigat ng katotohanan ay halos dumurog sa kanya. Isang mahinang tunog ng pagbukas ng pinto ang nagpabalik sa kanya sa realidad. Ayon, anong ginagawa mo rito sa dilim? Ang boses ng kanyang ina. Nanigas si Ayon sa kanyang kinauupuan. Dahan-dahan siyang lumingon. Binuksan ni Doña Silakbo ang ilaw. Ang mga mata nito ay unang napunta sa kanya, nagtatanong. Pagkatapos, bumaba ang tingin nito sa lamesa, sa nakabukas na kwaderno, sa liham na nakalantad. Ang ekspresyon sa mukha ni Doña Silakbo ay nagbago. Mula sa pagtataka, naging pagkabigla. At mula sa pagkabigla, naging isang itsurang hindi pa nakikita ni Ayon kailanman. Isang halo ng purong takot
at nag-aapoy na galit. Ang katahimikan sa opisina ay binasag ng isang marahas na pag-agaw. Sa isang kisap mata, hinablot ni Doña Silakbo ang kwaderno mula sa lamesa. Ang kanyang mga mata, na kanina'y puno ng takot, ay nagliliyab ngayon sa galit. Tiningnan niya si Ayon, hindi bilang isang anak, kundi bilang isang traidor. Anong karapatan mong pakialaman ang mga gamit ko? Ang kanyang tinig ay tila isang latigo, humahagupit sa hangin. Ina, nakita ko na. Halos pabulong na, sabi ni Ayon, na paatras sa tindi ng galit na nakikita niya. Nabasa ko na ang lahat. Bakit? Bakit niyo ginawa yon kay Laya? Bakit niyo itinago ang lahat ng ito? Isang malutong na tawa ang kumawala sa lalamunan ni Doña Silakbo. Isang tawang walang bahid ng saya, puno ng pangungutya. Itinago? Ayon. Wala kang alam. Ang ginawa ko ay para protektahan ang pamilyang ito. Ang pangalang ilustre. Sa tingin mo ba? Hahayaan kong sirain ng isang hamak na babae at ng kanyang lumang resipe ang lahat ng pinaghirapan natin? Pero hindi sa atin ang resipe. Pagnanakaw yon. Giit ni Ayon. Ang kanyang boses ay nagsisimula nang magkaroon ng lakas. Pagnanakaw? Lumapit si Doña Silakbo. Ang kanyang muka ay ilang pulgada na lang ang layo mula kay Ayon. Mas magnanakaw ang babaeng yon. Ginamit niya ang apelyido natin. Ginamit kanya para makapasok sa pamilyang ito. At ngayon, ginagamit niya ang resipe para sirain ako. Hindi totoo yan. Manahimik ka. Sigaw ni Doña Silakbo. At sa harap mismo ng kanyang anak, walang awa niyang pinunit ang pahina kung saan nakasulat ang liham ni Lola Gunita. Pinunit niya ito ng paulit-ulit hanggang sa maging maliliit na piraso na lang ito ng papel. Bawat piraso ay tila lason na gusto niyang mawala sa mundo. Wala kang nakita, wala kang nabasa, mariin niyang sabi, habang hinahayaang mahulog ang mga piraso ng papel sa sahig na parang niyebe. At kung meron kang kahit katiting na pagmamahal na natitira para sa pamilyang ito, mananahimik ka. Naiintindihan mo? Napatitig na lang si Ayon sa mga piraso ng katotohanan na nagkalat sa sahig. Durog, katulad ng natitira niyang respeto para sa kanyang ina. Ngunit si Doña Silakbo ay hindi pa tapos. Ang pagkakatuklas ni Ayon ay isang senyales na hindi na sapat ang pagtatago. Kung gusto niyang manalo sa laban na ito, kailangan niyang kontrolin ang kwento. Kailangan niyang siya mismo ang magsimula ng apoy. Isang apoy na kayang tupukin si Laya habang buhay. Isang ideya desperado, ngunit napakatalino, ang nabuo sa kanyang isip. Tinalikuran niya si Ayon na tila isa itong basahan. Kinuha niya ang kanyang telepono at nagdial. Ricardo? Silakbo ito, sabi niya sa kabilang linya. Ang kanyang boses ay kalmado na ngayon, ngunit may nakakakilabot na lamig. Si Ricardo ay isang makapangyarihang TV network executive na may malaking utang na loob sa kanya. May ibibigay ako sa iyong primetime gold, isang eksklusibo. Ang dakilang matriarch ng mga ilustre, hinahamon sa isang public cook-off ang isang hamak na may-ari ng karinderya na gumagaya sa kanyang sikat na putahe. The Grand Dame versus the Upstart. Isipin mo ang ratings, Ricardo. May saglit na katahimikan sa kabilang linya na sinundan ng isang nasasabik na boses. Doña Silakbo, sigurado po ba kayo rito? This is sensational. Gawin mo, utos niya. Gusto kong lumabas ito sa evening news, ngayong gabi. Pagkababa niya ng telepono, isang ngangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Umupo siya sa kanyang silyon, kumuha ng isang baso ng brandy at naghintay. Ang laban ay hindi na mangyayari sa madilim na eskinita ng distrito ng Abo. Dadalhin niya ito sa pinakamalaking entablado, sa ilalim ng matinding liwanag ng telebisyon, kung saan ang opinyon ng publiko ay madaling hubugin at kung saan ang isang tulad ni Laya ay tiyak na matutunaw sa takot at kahihiyan. Kinagabihan,
Sa silong ng pag-asa, masaya ang lahat. Puno ang kainan. Nagtatawanan si Laya at Bantayog habang nagpupunas ng mga mesa. Ang maliit na telebisyon sa sulok ay nakabukas sa pambansang balitaan. At biglang ang mukha ni Doña Silakbo ay lumitaw sa screen. Elegante, kalmado, at puno ng awtoridad. At bilang pagpapatunay na ang tunay na sining ng pagluluto ay hindi maaaring kopyahin lamang, ako, si Doña Silakbo Vida de Ilustre, ay buong kababaang loob na hinahamon si Biday Laya magdiwang sa isang pampublikong kare-kare showdown. Sabi nito, diretsong nakatingin sa kamera, upang minsan at para sa lahat, malaman ng buong bansa kung sino ang nagmamay-ari ng tunay na lasa ng tradisyon. Ang buong kainan ay natahimik. Nabitiwan ni Laya ang basahan na hawak niya. Ang kanyang mukha ay namutla. Si Bantayog ay napatayo, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Ang camera ay nag-zoom out at ang news anchor ay nagsalita. Isang kagulat-gulat na hamon mula sa isa sa mga pinakamalaking pangalan sa alta sosyedad. Ang tanong ng buong bayan ngayon. Biglang nagring ang telepono ng kainan. Sinagot ito ni Nanay Hawa at pagkatapos ay iniabot kay Laya na nanginginig. Para sa'yo, Hija, mula sa News Network. Idinikit ni Laya ang telepono sa kanyang tainga. Sa background ng TV, nagpatuloy ang anchor. Ano ang magiging sagot ni Laya magdiwang? At sa telepono, isang boses ng reporter ang nagtanong sa kanya ng direkta. Tinatanggap mo ba ang hamon, Laya magdiwang? Ang pagsang-ayon sa hamon ay isang bagay. Ang harapin ng kinabukasan ay iba. Sa loob ng ilang araw bago ang patimpalak, ang silong ng pag-asa ay naging sentro ng atensyon. May mga media vans na nakaparada sa labas. Mga reporter na sumusubok kumuha ng kanyang panig. Mga taong nagpapapicture sa harap ng kanyang munting kainan. Ang ingay ay nakakabingi. Ang presyon ay tila isang dambuhalang bato na nakadagan sa kanyang dibdib. Tinulungan siya ni Bantayog. Siya ang humaharap sa media. Siya ang nag-aayos ng lahat para makapag-focus si Laya. Ngunit kahit sa kabila ng tulong niya, sa gabi, kapag mag-isa na lang si Laya sa kanyang maliit na silid, bumabalik ang takot. Paano kung matalo siya? Paano kung sa harap ng buong bansa, pagtatawanan siya? Kahihiyan hindi lang para sa kanya, kundi para sa alaala ng kanyang lola. Ito na ang gabi, bago ang pagsikat ng araw. Ang gabi bago ang laban. Hindi mapakali si Laya. Paulit-ulit niyang binabasa ang mga kopya ng resipe na naisaulo niya. Ngunit tila lumilipad ang mga salita sa kanyang isipan. Hindi ka dapat mag-alala ng ganito, sabi ni Bantayog na kasama niya sa loob ng kainan. Sinarado na nila ito ng maaga para makapaghanda si Laya. Kahit anong mangyari bukas, panalo ka na sa mata namin, sa mata ng lahat ng taong ito. Itinuro niya ang labas, kung saan may ilang residente pa rin na nag-aabang, handang magbigay ng suporta. Isang pilit na ngiti lang ang naisukli ni Laya. Kailangan kong balikan ang mga sangkap. Siguraduhin na sariwa ang lahat para bukas. 10:00 na ng gabi. Tahimik na sila ni Bantayog na naglalakad pabalik sa silong ng pag-asa matapos bumili ng ilang huling kailangan sa isang 24-hour market. Ang kailangan na lang niya ay kapayapaan ng isip. Ngunit ang kapayapaan ay ang huling bagay na naghihintay sa kanila. Habang papalapit sila, napansin ni Laya na bahagyang nakabukas ang pinto ng kainan. Naiwan ko bang bukas? Tanong niya, puno ng pagtataka. Imposible, sagot ni Bantayog. Ang kanyang boses ay biglang naging alerto. Ako ang huling nagsara at sinigurado kong nakalakyan. Isang malamig na kaba ang gumapang sa puso ni Laya. Naunang pumasok si Bantayog at nang sumunod si Laya sa loob, isang malakas at pigil na hikbi ang kumawala sa kanyang lalamunan. Wasak. Ang salitang yun lang ang kayang ilarawan ang kanyang nakita. Ang mga mesa at upuan ay nakatumba.
Ang mga plato ay basag at nagkalat sa sahig. Ang isang sakong bigas ay sinadyang binuhusan ng maruming tubig mula sa sahig. Ang mga gulay na inihanda niya para bukas ay tinapak-tapakan, nagkalat na parang basura. Ang salamin ng bintana ay may malaking lamat. Ang amoy ng panis na pagkain, ng sinayang na pagod, at ng purong kasamaan ay pumuno sa hangin. Dahan-dahan, lumuhod si Laya sa gitna ng gulo. Ang kanyang mga tuhod ay bumigay. Ang kanyang lakas ay biglang nawala. Hinawakan niya ang isang piraso ng basag na plato, ang alaala ng unang set ng pinggan na binili niya mula sa kanyang unang kita. Ito na yon. Ito ang sinasabi ni Bantayog na simula pa lang. Ang kanyang munting silong, ang kanyang munting pag-asa, sinira, dinurog. Bago pa man siya makalaban, tinalo na siya. Wala na. Bulong niya, ang boses ay basag. Wala nang natira. Ang lahat ng sakit, lahat ng galit, lahat ng pighati na pilit niyang itinago sa loob ng mga nagdaang linggo ay bumuhos na parang isang sirang dam. Humagulgol siya. Isang iyak na puno ng kawalan ng pag-asa, isang iyak na sumisigaw ng pagsuko. Naramdaman niya ang pagyakap ni Bantayog mula sa likuran. Hinayaan lang siya nitong umiyak sa kanyang dibdib. Walang mga salita ng pag-alo na kayang ayusin ang pinsala. Ang kailangan lang niya sa sandaling iyon ay isang taong dadamay. Nandito lang ako, Laya, bulong ni Bantayog sa kanyang buhok. Kahit anong mangyari, nandito lang ako. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, isang anino ang lumitaw sa may pintuan. Si Nanay Hawa. Ang mukha nito ay puno ng lungkot sa nakita, ngunit ang mga mata nito ay nakatuon kay Laya. May dala itong isang maliit at lumang baul na gawa sa kahoy. Dahan-dahan itong lumapit at inilapag ang baul sa harap ni Laya. Noong ibinilin ka sa akin ng iyong ina, bago siya pumanaw, mahinang sabi ni Nanay Hawa, may isa pa siyang ibinilin sa akin. Ibibigay ko lang daw ito sa iyo sa oras na pinakakailangan mo. Sa oras na pakiramdam mo ay wala nang natitira. Nanginginig ang mga kamay ni Laya habang binubuksan ang baul. Sa loob, nakalatag sa isang lumang tela, ay isa pang kwaderno. Mas luma kaysa sa kinuha ni Doña Silakbo. Ang pabalat nito ay simple lang, walang disenyo. Nang buksan niya ito, nakita niya ang sulat kamay ng kanyang Lola Gunita. Ngunit hindi lang ito mga resipe. May mga kwento sa bawat pahina, mga alaala, mga payo, mga lihim ng pagluluto na hindi nakasulat sa kahit anong listahan ng sangkap. At sa unang pahina, may isang pangungusap na nakasulat. Ang tunay na pamana ay wala sa papel, apo. Ito ay nasa puso, nasa alaala, at nasa mga kamay na naghahanda. Napahinto sa pag-iyak si Laya. Paulit-ulit niyang binasa ang mga salita. Ang tunay na pamana. Tumingala siya, tiningnan niya ang wasak na kusina. Oo, sinira nila ang kanyang mga gamit. Sinira nila ang kanyang mga sangkap. Ngunit hindi nila kayang sirain ang nasa puso niya. Hindi nila kayang nakawin ang nasa alaala niya. Hindi nila kayang kunin ang talentong dumadaloy sa kanyang mga kamay. Biglang nagbago ang apoy sa kanyang mga mata. Mula sa apoy ng pagkatalo, naging apoy ito ng nagbabagang determinasyon. Tumayo siya, hawak-hawak ang dalawang bagay, ang lumang sandok na kahoy mula sa kanyang lola at ang bagong natagpuang kuwaderno ng mga alaala. Hindi pa ito tapos, sabi niya. Ang kanyang boses ay mahina ngunit matatag. Tumingin siya kay Bantayog. Tulungan mo ako, Yog. Tulungan mo akong linisin ito. Hindi na siya lulutuin para patunayan na tama siya. Hindi na siya lulutuin para sa paghihiganti. Bukas, lulutuin niya ang kwento niya. Lulutuin niya ang kwento ng kanyang lola. At ipapakita niya sa buong mundo na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa kung anong pag-aari mo, kundi sa kung sino ka. Kahit na wala ka ng pag-aari. Ang hangin sa loob ng studio ay malamig, ngunit pinagpapawisan ang mga palad ni Laya.
Ang liwanag mula sa mga ilaw sa itaas ay nakakasilaw. Ang bulungan ng mga audience ay isang alingaw-ngaw na hindi niya maintindihan. Sa harap niya ay ang isang state-of-the-art na cooking station, kumpleto sa lahat ng kagamitan na sa pangarap lang niya nakikita. At sa kabilang station, ilang talampakan lang ang layo ay ang kanyang kalaban. Si Doña Silakbo ay nasa kanyang elemento. Nakasuot ito ng isang mamahaling puting chef's coat. Ang buhok ay perpektong nakaayos. Kalmado ito, kampante, at ang bawat kilos ay puno ng pino at rehearsed na galaw. Nang magtama ang kanilang mga mata, isang mapanuyang ngiti ang ibinigay nito kay Laya. Isang ngiting nagsasabing, "Wala kang binatbat." Ngunit hindi na natinag si Laya. Kagabi, habang nililinis niya ang winasak na kusina, may nagbago sa kanya. Hindi na takot ang nararamdaman niya, kundi isang matatag na kapayapaan. Mahigpit niyang hinawakan ang lumang sandok na kahoy na nakapatong sa kanyang station, ang kanyang koneksyon sa kanyang lola, ang kanyang tunay na lakas. Handa na ba ang ating mga contenders? Umalingaw-ngaw ang boses ng host sa buong studio. Ang hiyawan ng mga tao ay sumagot. Ang patakaran ay simple. Meron kayong 1 oras para ihanda ang inyong version ng aklasikong kare-kare. Ang oras ay magsisimula na. Ngayon, isang malakas na tunog ng kampana ang narinig. Agad na kumilos si Doña Silakbo. Ang kanyang mga kamay ay mabilis at sanay. Inilabas niya ang mga mamahaling sangkap. Oxtail na perpekto ang hiwa, mga gulay na tila pinili isa-isa. Ang kanyang pagluluto ay parang isang palabas. Malinis, teknikal, at perpekto. Ngunit walang puso. Sa kabilang banda, pumikit muna si Laya ng isang saglit. Huminga siya ng malalim. Sa isip niya, wala siya sa isang maingay na studio. Nasa maliit siyang kusina ng kanyang lola, ang amoy ng bawang at sibuyas ay nasa hangin. At ang mainit na tinig nito ay bumubulong sa kanya. Ang sikreto ay nasa paggisa. Apo, palabasin mo ang tunay na lasa. Idinilat ni Laya ang kanyang mga mata. Tama ang kanyang lola. Hindi niya kailangang kopyahin ang nakaraan. Kailangan niyang lutuin ang kasalukuyan. Ang kanyang kasalukuyan. Mabilis ngunit may katiyakan, sinimulan niyang ihanda ang kanyang mga sangkap. Ngunit napansin ng isa sa mga hurado, isang sikat na chef, ang isang bagay na kakaiba. Teka, sabi nito sa mikropono, ang mga sangkap na inihahanda ni Biwo Magdiwang tila hindi para sa tradisyonal na kare-kare. Tumingin si Doña Silakbo sa kanyang gawi at isang mapanghamak na ngiti ang sumilay sa labi nito. Ano yan, Laya? Sumusuko ka na ba? Nag-iimbento ka na lang ba ng kung ano-ano dahil hindi mo kayang tapatan ang orihinal? Hindi lumingon si Laya. Kalmado niyang isinalang ang kanyang kawali. Hindi po ako sumusuko. Sagot niya. Sapat na para marinig ng kanyang mikropono. Nagbibigay-pugay lang po ako sa tunay na orihinal. Isang amoy ang nagsimulang kumalat mula sa kanyang station. Isang amoy na mayaman, malinamnam, at napakapamilyar sa mga Pilipino. Ngunit may kakaiba. May isang sangkap doon na nagbibigay ng bagong lalim. Isang bagay na hindi pa nila naamoy dati. Mula sa hanay ng audience, halos hindi humihinga si Bantayog. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa ilalim ng kanyang upuan. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa matinding tensyon. Nakikita niya si Laya. Nakikita niya ang bawat galaw nito. At ang nakikita niya ay hindi isang babaeng takot o isang biktimang kaawa-awa. Ang nakikita niya ay isang artista, isang reyna sa kanyang sariling kaharian. Bawat paggisa, bawat paghalo, ay tila isang sayaw. May ritmo, may puso, may kaluluwa. Tumingin siya sa gawin ni Doña Silakbo. Perpekto ang bawat galaw nito na parang isang makinang dinisenyo para sa pagluluto. Ngunit walang buhay. Ito ay isang pagtatanghal ng teknik. Ang kay Laya
ay isang pagtatanghal ng pag-ibig. Naramdaman niya ang pagbabago sa reaksyon ng mga tao sa paligid niya. Noong una, lahat ay humahanga sa bilis at kasanayan ni Doña Silakbo. Ngunit habang lumalaganap ang kakaibang bango mula sa niluluto ni Laya, unti-unting napapalingon ang mga ulo. Ang mga bulungan ay napapalitan ng mga tanong na puno ng pagtataka. Ano yang niluluto niya? Ang bango, parang luto ni inay, pero may kakaiba. Napangiti si Bantayog. Iyon si Laya. Isang babaeng kayang gawing pambihira ang isang bagay na simple. Isang babaeng kayang magbigay ng pag-asa kahit sa pinakakaraniwang bagay. 5 minuto na lang, anunsyo ng host. Tapos na si Doña Silakbo. Inilipat niya ang kanyang kare-kare sa isang mamahaling puting mangkok. Ang presentasyon ay perpekto. Bawat gulay ay nakaayos. Ang sarsa ay makinis at walang kapintasan. Tila isang larawan mula sa isang cookbook. Si Laya naman, sa huling minuto, ay hinahalo ang kanyang niluluto. Dahan-dahan niyang inilipat ito sa isang simpleng palayok na luwad. Katulad ng ginagamit ng kanyang lola, hindi niya ito masyadong inayos. Hinayaan niyang natural ang pagkakalagay ng mga sangkap. Sa ibabaw, naglagay siya ng ilang sariwang dahon. At tapos na ang oras. Ang mga hurado ay tumayo at lumapit sa gitnang mesa kung saan nakahain ang 2 putahe. Unahin nating tikman ang obra ng ating challenger, si Doña Silakbo Ilustre, sabi ng head judge. Itinaas nito ang kanyang kutsara, handa ng sumandok mula sa perpektong mangkok. Ang buong studio ay natahimik. Ito na ang sandali ng katotohanan. Ngunit bago pa man dumampi ang kutsara sa sarsa, isang sigaw ang narinig mula sa gilid ng stage. Tigil! Isang kaguluhan ang nangyari. Isang lalaki ang pilit na kumakawala mula sa mga gwardiya. Ang kanyang damit ay gusot. Ang kanyang buhok ay magulo. Ang kanyang muka ay puno ng desperasyon. Si Ayon. Napatayo si Doña Silakbo. Ang kanyang muka ay nabura sa gulat at takot. Napatingin si Laya. Ang puso niya ay biglang kumabog. Sa huling lakas, nakawala si Ayon sa mga gwardiya. Mabilis siyang umakyat sa stage, inagaw ang mikropono mula sa naguguluhang host at humarap sa kamera. Sandali! Sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit malinaw na naririnig sa buong studio at sa buong bansa. Mayroon akong kailangang ipagtapat. Ang buong studio ay tila naparalisa. Ang mga kamera ay nakatutok lahat sa isang lalaki, ang dating asawa ni Laya, ang tagapagmana ng imperyo ng Ilustre, na ngayon ay nakatayo sa entablado na parang isang kriminal na handang tanggapin ang kanyang parusa. Bumilis ang tibok ng puso ni Laya. Naramdaman niya ang titig ng lahat sa kanya, ngunit ang kanyang mga mata ay nakapako lang kay Ayon. Ano ang ginagawa niya rito? Anong kabaliwan ang sasabihin niya? Ako po si Ayon Ilustre, panimula niya. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit sapat na para punuin ang bawat sulok ng studio. At nandito po ako para sabihin ang katotohanan. Tumingin siya sa kanyang ina, na ngayon ay nakatayo na. Ang muka ay putlang-putla na parang papel. Ina, patawarin niyo ako. Pagkatapos, ang kanyang mga mata ay bumaling kay Laya. At sa mga matang yon, nakita ni Laya ang lahat. Ang pagsisisi, ang sakit, at ang bigat ng isang konsensyang matagal nang nagdurusa. Una sa lahat, pagpapatuloy niya, si Laya Magdiwang ay hindi magnanakaw. Isang kolektibong paghinga ang narinig mula sa audience. Ang perang sinasabing ninakaw niya ay isang kasinungalingan, isang patibong na plinano para palayasin siya sa aming pamamahay. Alam ko ang lahat. Nakita ko. Ngunit wala akong ginawa. Pinili kong manahimik. Pinili kong maging duwag. Ang bawat salita ay tila isang dagok sa mukha ni Doña Silakbo. Sinungaling! Sigaw nito, ngunit ang kanyang boses ay walang lakas. Nilalamon ng pag-amin ng sarili niyang anak.
Bayad ang lalaking yan. Huwag kayong maniwala sa kanya. Ngunit hindi na pinansin ni Ayon ang kanyang ina. Nagpatuloy siya. Ang kanyang mga mata ay nakatuon na lang sa kamera na para bang kinakausap niya ang buong bansa. Ang tunay na dahilan kung bakit pinalayas si Laya ay hindi dahil sa pera. Huminga siya ng malalim. Ito ay dahil sa kwadernong ito. Itinaas niya ang lumang kwaderno ng mga resipe. At dahil sa isang lihim na matagal nang itinago sa loob nito. Mula sa kanyang bulsa, kinuha niya ang isang maliit na papel, ang mga piraso ng liham ni Lola Gunita na maingat niyang pinagdikit-dikit mula. Ang sikat na kare-kare ng mga ilustre, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng pait. Ang resipeng ipinagmamalaki ng aking ina ay hindi sa amin, ito ay ninakaw. Ninakaw ng aking ina mula sa lola ni Laya, maraming dekada na ang nakalipas. Kung ang unang pag-amin ay isang bomba, ito ay isang lindol. Ang buong studio ay nagkagulo. Ang mga hurado ay napatayo. Ang mga reporter sa gilid ay nagsimulang magsigawan at si Doña Silakbo ay gumuho. Ang kanyang postura, ang kanyang yabang, ang kanyang kapangyarihan, lahat ay nawala sa isang iglap. Napaluhod siya, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa kawalan. Ang kanyang perpektong mundo na itinayo sa pundasyon ng isang ninakaw na resipe ay gumuho sa harap niya at sa harap ng milyon-milyong taong nanonood. Hindi na naramdaman ni Laya ang galit. Habang pinagmamasdan niya ang kanyang dating biyenan, ang babaeng halos sumira sa kanyang buhay, ang tanging naramdaman niya ay isang malalim at nakakapanlumong awa. Sa gitna ng kaguluhan, ang host na nakabawi na sa pagkabigla ay lumapit kay Laya. Bibi, magdiwang, wala kaming masabi. Sa ngalan ng programa, kami po ay humihingi ng paumanhin. Tumingin ito sa mga hurado na lahat ay tumatango. Hindi na kailangang tikman pa ang mga luto. Malinaw na kung sino ang tunay na nagwagi ngayong gabi. Ang mga ilaw ay muling bumaling kay Laya, ngunit hindi tagumpay ang nasa kanyang mukha, kundi kapayapaan. Kinuha niya ang mikropono. Maraming salamat po. Panimula niya, ang kanyang boses ay kalmado at matatag. Ngunit ang tagumpay na ito ay hindi po para sa akin. Ito po ay para sa aking Lola Gunita, na nagturo sa akin na ang pinakamasarap na sangkap ay ang katapatan. Tumingin siya sa direksyon kung nasaan si Bantayog na nakatayo at nakangiti sa kanya. Ang mga mata nito ay nangingilid sa luha. At ito po ay para sa lahat ng taga-distrito ng Abo na nagbigay sa akin ng silong noong wala na akong matirhan. Ipinakita niyo po sa akin na ang tunay na pamilya ay hindi nakikita sa dugo, kundi sa malasakit. Ibinalik niya ang mikropono. Habang inaasikaso ng mga gwardiya ang hysterical na si Doña Silakbo at ang tahimik na si Ayon, dahan-dahang bumaba ng stage si Laya. Sinalubong siya ni Bantayog. Walang salitang namutawi sa kanila. Isang mahigpit na yakap lang ang nagsabi ng lahat. Sa paglabas nila ng studio, papalayo sa ingay at sa mga kumikislap na ilaw ng kamera, naramdaman ni Laya ang paggaan ng kanyang dibdib. Isang bigat na matagal na niyang pinapasan ay sa wakas nawala. Dinala siya ni Bantayog sa rooftop ng gusali. Mula roon, tanaw nila ang buong syudad. Isang karagatan ng mga ilaw. Tahimik, payapa. Doon, sa ilalim ng kalangitan, sa gitna ng malamig na hangin ng gabi, dahan-dahang hinawakan ni Bantayog ang kanyang kamay. Ang init nito ay gumapang sa kanyang buong katawan. Malaya ka na, Laya. Mahinang sabi nito. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga at pagmamahal. Ano ang susunod? 6 na buwan. Sa loob ng 6 na buwan, ang amoy sa loob ng silong ng pag-asa ay nagbago. Hindi na lang ito amoy ng masarap na pagkain para sa mga gutom na customer. Ngayon, ito ay amoy ng pag-asa na niluluto
amoy ng mga pangarap na sinisimulan. Tama iyan, Aling Martha, sabi ni Laya habang ginagabayan ang kamay ng isang may edad na estudyante. Dahan-dahan lang sa paghalo. Ang sikreto ay nasa puso, hindi sa bilis. Isang masayang tawanan ang umalingaw-ngaw sa loob ng kusina. Ang dating kainan ay isa na ngayong Community Culinary Training Center. Isang proyekto na pinunduhan ng lokal na pamahalaan at ng kumpanya ni Bantayog. Dito, tinuturuan ni Laya ang mga kababaihan ng distrito ng Abo na magluto, hindi lang para sa kanilang pamilya, kundi para magkaroon sila ng sarili nilang hanapbuhay. Ang dating silong para sa kanya ay silong na ngayon para sa pangarap ng marami. Pagkatapos ng klase, habang nagliligpit si Laya, isang sulat ang iniabot sa kanya ni Nanay Hawa. Galing sa probinsya, walang pangalan ng nagpadala, ngunit pamilyar ang sulat kamay sa sobre. Umupo siya sa isang bakanteng silya at binuksan ito. Laya, panimula ng sulat. Kumusta ka na? Sana ay nasa mabuti kang kalagayan. Ako? Heto, nagsisimula ulit. Nagtatrabaho ako sa isang maliit na bukid. Malayo sa lahat. Malayo sa anino ng aking nakaraan. Araw-araw, sinusubukan kong patawarin ang sarili ko sa lahat ng nagawa ko sa'yo. Siguro, hinding-hindi ko yun makakamit. Ngunit ang pagsisisi ko ay totoo. Salamat sa pagpapatawad mo at salamat sa pagpapakita mo sa akin kung ano ang tunay na kahulugan ng lakas. Maging masaya ka, Laya. Iyon lang ang tanging hiling ko. Walang pirma sa dulo, ngunit hindi na kailangan. Tiniklop ni Laya ang sulat ni Ayon. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Hindi luha ng sakit, kundi luha ng ginhawa. Isang formal na annulment ang naghiwalay sa kanila. Ilang buwan na ang nakalipas. Pinatawad na niya ito. Hindi para sa kanya, kundi para sa sarili niya. Tungkol naman kay Doña Silakbo, nabalitaan na lang niyang namumuhay ito ng mag-isa sa isang lumang bahay sa probinsya. Tinalikuran na ng alta sosyedad na dati niyang mundo. Ang nakaraan ay tapos na. Isang saradong aklat. Handa ka na ba, mahal ko? Ang boses na yon. Ang boses na palaging nagpapagaan ng kanyang puso. Nakangiting lumingon si Laya. Nakatayo roon si Bantayog. Nakasandal sa may pintuan. Ang mga mata ay nagniningning sa pagmamahal. Kanina ka pa? Tanong din niya. Kanina pa, sagot nito. Pinapanood lang kitang magturo. Ang galing mo. Lumapit ito at hinawakan ng kanyang kamay. Magkahawak kamay silang naglakad palabas sa ilalim ng ginintuang sinag ng papalubog na araw. Naglakad sila sa mga eskinita ng distrito ng Abo, ang lugar na dati simbolo ng kanyang pagkatalo, ngunit ngayoy simbolo na ng kanyang tagumpay. May ipapakita ako sa'yo, sabi ni Bantayog, habang papunta sila sa isang bakanteng lote sa medyo mataas na bahagi ng distrito, kung saan tanaw ang syudad. Sa gitna ng lote, may isang maliit na mesa. Sa ibabaw nito, nakalatag ang isang malaking papel, isang blueprint. Ano yato? Tanong ni Laya. Puno ng pagtataka. Ngumiti si Bantayog at itinuro ang blueprint. Ang bahay natin. Napatakip ng bibig si Laya. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang tinitingnan ang disenyo. Isang bahay na simple ngunit maganda. May malawak na bintana para pumasok ang liwanag at may isang maliit na hardin sa gilid. At sa gitna ng lahat, ang pinakamalaking espasyo sa buong plano ay ang kusina. Isang kusinang sapat ang laki para sa lahat ng pangarap mo, mahinang sabi ni Bantayog. Isang kusinang hindi na kailanman magiging lugar ng iyong pag-iisa dahil kasama mo na ako. Niyakap niya si Laya mula sa likuran, ang babaeng minahal niya mula sa kanyang katatagan, ang babaeng nagturo sa kanya kung paano muling magtiwala. Niyakap ni Laya ang mga braso ni Bantayog na nakapalibot sa kanya. Tumingin siya sa papalubog na araw. Pagkatapos ay sa blueprint,
At pagkatapos ay sa lalaking nasa likod niya. Ang kanyang silong, hindi na isang lugar, isa ng tao. Ang ating silong, bulong niya, ang kanyang puso ay umaapaw sa pag-ibig, kapayapaan at pasasalamat. Dito, sa yakap ng isa't isa, sa simula ng kanilang kinabukasan. Sa wakas, tunay na malaya na si Laya. At dito po nagtatapos ang kwento ni Laya. Isang kwento ng pagbangon mula sa abo, paghahanap ng lakas sa gitna ng unos. At pagtuklas na ang tunay na kaligayahan ay hindi matatagpuan sa paghihiganti, kundi sa pagpapatawad at pagbubukas muli ng puso sa isang bagong pag-ibig. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay, mga minamahal naming tagapakinig. Sana po ay may aral kayong napulot sa kwentong ito. Ano po ang masasabi ninyo sa naging kapalaran ni Laya, ni Bantayog at ni Ayon? I-comment nyo lang po sa ibaba. Gusto rin naming malaman kung anong klaseng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.